Maari ko ba kayong anyayahan ng isang panalangin? O Ama, mamatay na sana siya agad! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan. Ulitin po natin. Mamatay na sana siya agad! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Nakasulat po yan sa Biblia, hindi po aking mga salita yan. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Huwag sanang maawa sa kanya at sa naulilan niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay na sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na silang makalimutan sa mundo. Oh, yan, si Laila de Lima, yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Yang si Rizal Tiveros. Oh, ang dakilang retokada. Yang Gabriela, can you imagine ang kapal ng mukha nitong mga taong ito? Etong spokesman ng Malacanang. Yun naman, si Attorney Deputa. Yung ombudsman, tuta nila. I'm not miss words here. Tuta nila yun. Obvious naman eh. Yung COMELEC, ganun din. Yung mga talagang nanalo, ayaw iproklama. Pakinggan po natin ang kalagayan ng bansang Pilipinas, ang ating mga kinakaharap na mga paghamon. Walang iba ang magdi-deliver, lawyer, advocate. At ito ay palaging tinatatakutan ng mga poderoso na abusado. Walang iba kundi si Atty. Ferdinand Ferdy Tutasio. Magandang tanghali po. Kaya ako tumalon kanina, baka hindi ako kita ron sa likuran eh. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala na 2 beses nang nakakaligtas sa kulungan. Darating ang araw, mapupuruhan ka rin. Biro lang po. By the way, Kaselis, kinuha mo yung kodigo ko. Hindi ako makapag-umpisa. Nais ko rin magpasalamat sa aking kaibigan at political mentor na si dating congressman, dating kalihim, Jing Paras. Yan po. Siya ang may pasimuno nito dahil sa kanyang pagmamahal sa ating bayan. Hindi na niya matiis ang ginagawa sa ating mga Pilipino. At siya rin po ang aking senador sa 2028. Alam niyo po, kesa naman kung sino-sinong mga kolokoy ang naroroon, eto na, abogado, dating congressman, dating secretary, undersecretary, malawak ang karanasan at may pagmamahal sa bayan. Yun pa, romantiko. Tanong natin, wag na nating banggitin. Baka anyway, mga kasama, alam niyo po, nais ko lang banggitin sa ngayon, itong sinasabi sa Biblia, sa Ecclesiastes sa 3, sapagkat sabi po sa Biblia, kanya-kanyang panahon yan. Panahon para mabuhay, para mamatay, para magtanim, para mag-ani. Ngunit ang mga panahong ito, mga kasama, ay panahon upang magalit
panahon upang kumilos at panahon upang manindigan. Bakit ko sinasabi ito? Tingnan niyo po ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating bayan. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po ginagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Tignan nyo na lamang ang nangyayari. Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo. Bakit? Nakalagay na sa saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pinakamataas na batas ang saligang batas. Alam po natin lahat yan, kahit nang hindi abogado. Anong ginawa ng administrasyon na ito? Ginamit nila para i-justify yung pag-kidnap kay Tatay Digong, yung Act of Congress defining crimes against humanity na meron daw dong surrender. Sabi ko, ano bang mas mataas? Act of Congress o Konstitusyon? Kahit anong nakalagay sa isang batas that is subject to the limitations of the Constitution, especially the Bill of Rights, which is a limitation on the powers of government, kailangan pa rin ng due process. Hindi basta pwede mong kunin yung isang tao, ilagay mo sa aeroplano, ilipad mo sa ibang bansa. At ano yung due process na yon? Nakalagay naman sa batas. Yan ang extradition law. Kung saan, dapat kung merong nais i-extradite, mamamayan man o banyaga na narito sa Pilipinas, dapat dumaan sa proseso sa Korte ng Pilipinas. Sa Korte ng Pilipinas, hindi Korte ng ibang bansa, and definitely not the International Criminal Court. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas, katulad ng lahat ng bansa, ay may soberanya, sovereignty. Anong ibig sabihin ng sovereignty? May kasarinlan tayo, hindi pwede tayong diktahan ng ibang bansa. By saying na yung warrant ng ICC, na questionable pa nga, ay valid dito sa Pilipinas na hindi dumadaan sa korte natin. At ang Interpol ay hindi pwedeng pahindian na mali po, sapagkat tingnan nyo ngayon mismo, sa mismong website ng Interpol nakalagay, lahat ng proseso ng Interpol ay subject to domestic law, yung batas ng bansa kung saan pinapatupad yung process ng Interpol. Ano pong nangyari? Naging katawa-tawa tayo sa buong mundo. Ang Amerika po, may batas. Kapag ang aking mamamayan ay kinuha nyo at dinala nyo sa Hague, lulusobin namin kayo ng armed forces namin. Kukunin namin yung mamamayan namin. Ganyan po ang bansang may paninindigan sa soberanya. Noon nga pong huling mga administrasyon, yung ating mga mamamayan kinukulong sa ibang bansa, sa Saudi, sa Singapore. May kasalanan na yun, convicted na yun dun sa ibang bansa. Binabalik pa natin dito. Ito dating Pangulo, ibinibigay mo sa banyaga. O anong nangyari ngayon? Dahil sa pangyayaring yan, lahat ng institusyon ay hindi na ginagalang ang batas. Yung si Boying Remulla, sinasabi na kapag mayroong kaso ay hindi pwedeng i-appoint bilang ombudsman. Anong ginawa nila? Yung mismong memorandum ng ombudsman na nagsasabing kapag nag-file ka ng kaso sa ombudsman, automatically docketed, iniba nila para lang ipilit, isaksak, isalaksak sa bagang ng ombudsman ang appointment ni Boying Remulla. May umimik ba na miyembro ng JBC, including the IBP? Wala po. Ang mga taong dapat nagtatanggol sa judikatura, sa mga appointments, sa judiciary at sa ombudsman, walang imik. Ganyan po binibend the law. So, yan pong ginawa nila kay
Tatay Digong? Baka akala nyo walang epekto yan sa ordinaryong mga pulis natin. Yung mga kaibigan kong pulis ngayon, sinasabi, ay ayaw na namin po manghuli ng adik. Eh baka matulad kami kay Tatay Digong. Yan ang psychological effect ng ginagawa nila. Yan ang problema. That's number one. Number two, masamang sitwasyon ng ating bansa ay ang pagsikil ng freedom of expression. Ayan na, number one example, si Mr. Celis. Oh, kapag hindi nila gusto ang iyong sinasabi, ididimanda ka. Oh, ayan. Yung mga nagsusumbong ng katiwalian, sila ang dinidemanda sa halip na imbestigahan ang mga isinusuplong. Sino pa ngayon ang magsusumbong? Di ba? Oh, ayan, si Laila de Lima, yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Totoo naman eh! Eh bakit ang daming nanlolokong lalaki sa kanya kung di siya maganda? Kayo naman, oh. Tawa ng tawa si Caceres kung hindi ko pa alam. Flash mo yun. Sa halip na siya bilang mambabatas ay mag-initiate ng investigasyon dito sa maleta, dinimanda niya yung nagsusumbong ng maleta. Yang si Rizal Tiveros. Oh. Ang dakilang retokada. Can you imagine, noong 2022, nag-file yan ng bill sa Senado to decriminalize libel. Oh, documented yan. Pagkatapos, ngayon, nung siya na ang binabatikos, ang dami niyang dinimanda ng libel. Oh, hindi ba? Hypocrisy of the highest level yan. Oh. Yan ang ginagawa. Ang daming demanda ngayon. Ngayon lang ako nakakakita ng napakaraming demanda na mga mamamahayag, even ordinary citizens. Si Mike Defensor, yung dahil sa 18, pinatatawag sa Makalawa, sa NBI. Hindi ba pananakot yan? Yang Gabriela, can you imagine ang kapal ng mukha nitong mga taong ito? Women's Month pa. Ginagalang natin ng mga babae, pero ginagamit nila yung Women's Month eh. Yan ay kabastusan din kung gagamitin mo as a prop. Sumulat sa stasyon namin. Dapat daw patigilin kami sa pagbabati ko sa Gabriela. Ano nangyari sa freedom of expression, which is one of the most fundamental rights in a republican and democratic system? Yan po ang nagiging problema natin. Okay, pangatlo. Siyempre, hindi na natin kailangan pagkahabaan ito. Corruption. Not only corruption, sapagkat yung corruption, lagi namang meron yan eh. Even in the best of countries, meron. Pero, dapat, kung may anomalya at may skandalo, to retain the trust of the people in government, iniimbestigahan, at hindi lang iniimbestigahan, honest to goodness, yung sincero, hindi yung bukang bibig, hindi pabalat bunga, hindi pakitang tao, hindi maggagawa ka ng ICI na independent, pero kapag anak mo na ang haharap, behind closed doors na. Pagkatapos, natatawa pa ako eh. Etong spokesman ng Malacanang, nandito yata yung pinsan nitong spokesman ng Malacanang, di ba si attorney deputado? Di ba nandito? Eto, di ba half-cousin niyo yung spokesman ng Malacanang? Yun naman, si attorney deputa. Half-cousin niya. Anyway, can you imagine yung sitwasyon na yan? Pag sabi ba naman, Independent Commission on Infrastructure, pero sabi, nag-submit ng report sa Malacanang at nire-review daw ng Malacanang. Akala ko ba independent? Niloloko tayo, mga kasama. Pagkatapos na naghihiling ng ICI, si Vince Dizon, na alter ego ng presidente, lagi nandoon. Siya nag-iimbestiga. Paano naging independent? Niloloko lang tayo, mga kasama. Which brings me to the fourth and last situation natin na apektado tayong lahat, yung ating ekonomiya. Alam niyo po,
yung kanilang laging sinasabi na tayo ay maraming resources, maraming talented na mga tao, workforce, etc. Alam niyo po, lahat ng bansa, marami po yan. Ang isang alas na kailangan magkaroon ang isang bansa ay kumpiyansa ng investors, kumpiyansa sa gobyerno, kumpiyansa na kapag nagpasok sila ng pera rito at nagbayad sila ng buwis, hindi na nakawin yung buwis. Papaano magkukumpiyansa kung yung flood control, sino papasok na siraulong investor dito sa Pilipinas? Kung puro baha dahil ninanakaw yung flood control. Kung ang mga tao mahihirap, hindi matrain, yung educational system natin masama. Dahil inuuna yung infrastructure. Can you imagine? Yung 2025 nagpalusot pa. Ayon sa konstitusyon, ang dapat pinakamataas na budget ay ang edukasyon. Ginawa nila ang pinakamataas ay DPWH para marami silang nakawin. Nagpapalusot pa. Pati yung budget ng PNPA at saka ng PNA nilagay sa education, DND yun at saka DILG. Yan po ang problema. Kaya po, nakakahiya ang growth rate ng Pilipinas. Alam niyo po yung mga Vietnamese, 50 years ago nagpapatayan sila. Ngayon, anong growth rate nila? 7.6%. Tayo, 3.3. 3.3! Kunela tayo! Ang nakatalo lang sa atin, Myanmar. Can you imagine? Baka matalo pa tayo niyan next year pag hindi tayo nagbago At saka, Lao. Laos yun Biro yun lang ang nakatalo sa atin. Yun lang ang natalo natin na growth rate. Bakit? Kasi walang pumupuntang turista bukod sa ang perception ay mataas ang kriminalidad na totoo naman, ay ang pinopromote yung mukha ng tourism secretary. Anong pakialam ko naman kung ako ay taga-China, taga Thailand, pupunta sa Pilipinas para tingnan yung mukha ni Frasco. Anak ng teteng naman, hindi naman yun ang pinunta ko rito Yun po ang problema, wala pong kumpiyansa. Kaya naghihirap ang ating bayan, dinadaan pa sa lokohan. Naghihirap na tayo, nagparty pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Ang tindi, Hindi bali yung sasakyan mo, may backup. Ito, aeroplano mo, may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat aeroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang 2 aeroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, baka hindi nare-realize ng Malacanang yan. Sapagkat ano bang sitwasyon ngayon? Overall, ang daming galit na mga kababayan natin. Ang daming galit. However, yung mga usual na napagsusumbungan nila, yung House, mas inuuna pa yung impeachment kaysa mag-imbestiga ng anomalya. Yung Senado, hindi pa nakakausap yung Marines. Wala na daw. Hindi na daw credible, sabi ni Ping Lacson. Paano ko magsusumbong yung Blue Ribbon Committee chairman mo? Hinusgahan na yung testimony ng 18. Hindi pa nga humaharap. At saka si Ping Lacson, tinatanong ni Marcoleta yung witness, siya sumasagot. Saan ka tatakbo? Yung ombudsman, tuta nila. I'm not miss words here. Tuta nila yun. Obvious naman Meron ba magsasabing? Meron ba naniniwala na si Remulla hindi tuta ng Malacanang? Kung meron dito naniniwala, meron akong tulay ibebenta sa inyo. Mura lang sa tabi ng Malacanang. Yung COMELEC, ganun din. Yung mga talagang nanalo, ayaw iproklama. Yung gusto nila, ang pinoproklama, yung Duterte Youth. 2.3 million votes, 3 seats. Anong nilagay? Gabriela? Yung kalaban ni Abante. Panalo yung kalaban ni Abante. Si Abante nilagay. Yun po ang mabigat.
Sapagkat kapag ang pakiramdam nating mga Pilipino ay wala na tayong mapuntahan, parang tubig yan eh. Parang dam yan eh. Pag wala na mapuntahan, naiipon ng tubig, sasabog po yan. Mga kasama, ayaw naman natin yan sapagkat ayaw natin ng dahas. Gusto natin sa 2028 ay mapalitan ang pamahalaan. Kaya mga kasama, huwag po tayong papayag na dayain po tayo sa 2028. Dapat sa sobrang lakas natin, kahit anong pandaraya, ay hindi kayang talunin. Yan po ang pakay nitong kampilan. Dapat overwhelming, parang flood control, parang baha. Pagka napakalakas na ng baha, bago sila naman ay substandard, ay hindi nila kayang pigilin yung baha. Kaya sa magtatapos mga kasama, alam niyo na po, yung problema ng ating bayan ay maari ko ba kayong anyayahan ng isang panalangin? Itong panalangin na ito po ay panalangin ng mga taong dayang inaapi sa ating Ama sa Langit na humihingi po ng tulong laban sa mapang-aping pamahalaan. Maaari ko bang pakiusapan lahat na tumayo at samahan po ako sa panalangin na ito. Maiksi lamang po ito. Ito ay Salmo 109. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao. Nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kapag nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang ginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinilik nila'y galit. Maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya, sabi nila, at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. O Ama, mamatay na sana siya agad! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan. Ulitin po natin. Mamatay na sana siya agad! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Nakasulat po yan sa Biblia, hindi po aking mga salita yan. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Huwag sanang maawa sa kanya at sa naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay na sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na silang makalimutan sa mundo. Amen. Amen. Yan po ay mga salita ng Diyos, hindi ko po salita yan. Salmo ba yan? Oo. Salmo 109. Oo. Ulitin natin yung isang parte. Mamatay na sana siya agad! Mamatay na! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Attorney Ferdinand Topacio. Please remain standing, everybody. Pakinggan natin. Tuloy-tuloy tayo sa mainit na talanggalan, National Day of People's Forum, parangal at pagkilala kay Tatay Digong, paglulunsad ng pinakamalawak na alyansa ng mamamayan kampilan ng mamamayan. Attorney Manny Luna, call to action, call to respond to the challenge. Magandang hapon sa aking mga kapwa Pilipino, sa aking kaibigan si Major General Alex Monteagudo, Secretary Jing Paras, ang spirit and body behind Kampilan, Governor Chavit Singson, ang aming chairman,
at lahat na nandito, si Kompanyeros Attorney Salvador Diputado, si Tatay Rani Ludibica, ang kaibigan ko si Cecil, at ang alyansa ng mga supporters and support organizations ni VP Inday Sara. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay in the middle of a political and economic crisis of unimaginable proportion. In my years as a lawyer and as an anti-corruption commissioner, I have not seen corruption at its worst, too damaging to the lives and future of Filipinos and the Republic of the Philippines as now. Sobra na, tama na, alisin na. Tayo po ang people power, and I invoke Article 2, Section 1 of our Constitution that states in part, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Wala na po tayong ibang solusyon. We are a failed state. Lahat ng ahensya ay na-compromise na ng maletagang. Ang bago nilang target na naman, ang ating pinakamamahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, sa mga gawa-gawa nilang kwento at ebidensya kuno sa House Committee on Justice. Napakawalang hiya itong mga taong ito. Ayaw pa imbestiga sa mali-malitang kickbacks na umabot ng 805 billion pesos. Sinisira nila ang kredibilidad ng 18 na mga sundalo, the Brave 18, para ilihis ang issue at makatakas sila. Sa tingin nyo, makakatakas sila sa atin? Hindi tanga ang Pilipino. I challenge Malacanang and Congress. Kung kayo ay malinis at walang kasalanan, you submit yourselves to investigation. Huwag niyong linlangin ng Pilipino. Hindi kami mga tanga. Hindi kami mga illiterate. Hindi kami, sa tingin nyo, mga bata na kaya nyong linlangin by giving them ayuda o lollipop. Hindi kami papayag. We have won EDSA 1 and EDSA 2 through peaceful means. Dalawang presidente na po ang napatanggal natin. Eh bakit hindi mapatanggal ang pangatlo kung gusto natin? Kung gusto natin. I challenge Senator Lacson and the Senate Blue Ribbon Committee to give the 18 soldiers a chance to articulate their allegations ng mali-malitang kickbacks na diniliver nila sa ilang mga opisyales ng gobyerno, to include the President of the Republic of the Philippines na nasa New York ngayon. Kung kayo ay walang kasalanan, Mr. President, you should be the first one to voluntarily submit yourself to inquiry, kahit video conferencing kung ayaw nyo mag-personal presence. I challenge the senators of the Republic, hindi naman lahat sila ay naambunan. Those na isinasangkot, submit yourselves to investigation. Sa House, hindi naman lahat na mga kongresista ay sangkot or sinasangkot, submit yourselves to investigation dito sa mali-malitang kickbacks. Maawa kayo sa ating republika, sa inyong mga anak, sa ating mga apo, sa ating bayan. Sobra na po. Baksak ang ekonomiya, baksak ang piso, wala nang investor confidence, wala nang tiwala sa atin because you're trying to cover up. It's a big cover-up, Mr. President. Please, as leader of this country, kung may konsensya po kayo, tell your allies in Congress
to open the investigation at lahat ng isinasangkot, they should submit themselves to investigation. Nagtatag nga kayo ng ICI, bakit ngayon pinipigilan ng inyong mga kaalyado ang masusing investigasyon dito sa alegasyon ng 18 soldiers? You cannot cover this up. Alam na po ng buong bansa ang nangyayari sa atin. So please, in the spirit of solidarity and transparency, please tell your people, including yourself, submit yourselves to investigation. Tayo po ang people power, tayo po ang pinakamataas na entity sa Estado ng Pilipinas. We are the body politic. Hindi po tayo basta-basta lamang linlangin ng mga kurakot. Kung ayaw nyo ng investigasyon, magbitiw kayo sa pwesto ninyo. Huwag kayong paek-ek dyan. Kinakasuhan nyo ang 18 mga sundalo. You are cowards. Kung matapang ho kayo, you face investigation at patunayan nyo sa buong bansa na kayo ay inosente. In the first place, you are presumed innocent. Filing cases against the soldiers, ordinary soldiers, wala na nga po sila sa serbisyo. Hindi ba kayo naawa sa kanila? Ano ba mag-gain nila dito kung magsinungaling sila? Meron ba silang nakuha dito? Except yung kanilang good faith dahil totoo naman po, ginamit sila ni Saldico sa pag-deliver ng mali-maletang cash sa ilang opisyales. Huwag niyong linlangin ang Pilipino. Mabait po tayo. Pero 2 presidente na po ang napatanggal natin through peaceful means. Mabait, but we are just. We are a Christian nation, and with Muslim brothers among us and Protestants among us, we are religious, but we are a just people. Hindi pwede walang hustisya. Hindi pwede walang managot. Hindi pwedeng ganito na lang. Otherwise, lahat tayo ay lulubog. Maraming salamat! Tayo ang people power! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si VP Sara Duterte! Mabuhay si Tatay Digong! Wow! Very clear, mga kababayan. Magandang pahayag ang binitawan ngayon. Call to challenge ni Atty. Manny Luna. Parang apo siya ni General Luna. Apo ka ba? Mayroon tayong pinakamatinding kahalay. Hindi ang mga dayuhan, kundi ang ating mga sarili. Artikulo 1, General Luna.